So mga kapatid, back to Morning Revival Preview tayo. At syempre, panibagong linggo na naman ngayon. Ito ay para Lunes. At ang pamagat ng ating Morning Revival for this week ay Living under the Sovereignty of God and According to the Mercy of God. So dito, medyo bago sa atin itong ganitong mga title. Na sinasabi sa atin, tayo ay dapat mabuhay sa ilalim ng soberanong Diyos. Ang ibig sabihin, ang Diyos natin ay soberano at ang pamumuhay mo ay nasa ilalim ng kanyang soberanong pagsasaayos. At ibig sabihin nito, submissive tayo sa Diyos kung ano ang ginagawa niya sa lahat ng bagay. Sapagkat siya ay soberanong Diyos. Okay? And according to His mercy at ayon sa kanyang awa, sa awa ng Diyos. Magbabasa na ako. Meron tayong Bible verse dito mula sa aklat ni Daniel. Daniel 4:34-35. I bless the Most High, and I praise and honor the ever-living one, for His dominion is an eternal dominion. He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. And there is no one who can say to him, "What are you doing?" So, ibig sabihin nito, yung salita, "What are you doing?" Ano ginagawa mo? Parang ganyan. Na ang ibig sabihin, walang pwede sumita sa Diyos. Walang pwede sumita sa Kanya. O walang isang nilalang na pwede siyang pagsabihan kung ano man ang gusto niyang gawin. So, alalahanin natin, ang buong sansinukob ay nilalang ng kamay ng Diyos. Kanya yan. Siya ang gumawa dyan. Kasama ng mga nabubuhay na mga bagay, hayop man, tao man, milyong-milyong mga living creatures, meron ang buong sansinukob. Ang laki niyan. At dahil siya ang gumawa ng lahat ng bagay, siya ang lumalang niyan, pwede niyang gawin kung anong gusto niya. Dahil sa kanya yan, siya ang gumawa niyan eh. At siya ang kaisa-isang kataas-taasang Diyos na pwede niyang gawin kung anong gusto niyang gawin. At wala na isa na pwedeng pagwikaan siya. Isaiah 64:8. But now, Jehovah, you are our Father, we are the clay, and you our potter, and all of us are the work of your hand. So dito naman binabanggit na tayo. Tayo ay mga luwad, putik, clay. So yan tayo. Kasi tayo naman talaga ay ginawa mula sa alikabok, mula sa lupa. Lupa ang ginamit ng Diyos nang tayo ay nang hubugin niya ang katawan ng tao. Kaya sinasabi rito, tayo ay luwad. At siya naman yung potter. Yung potter yung gumagawa ng mga palayok. Sila yung nagkokorte. At ang material na ginagamit nila ay clay o luwad. So ang palayok ay mula sa luwad, mula sa putik na ginawa sa kamay. Tayo ay clay. Ang ating Diyos na lumalang sa atin ang potter. Siya yung nagmamalayok. Okay. Naglilok. Okay, so yan yung mga Tagalog na pwede natin gamitin. Nang ibig sabihin, pwede niyang gawin kung anong gusto niya. Hindi lang korte. Kundi saan niya gagamitin yan, siya ang nakakaalam niyan. At siya ang pwedeng masunod sa ganyang bagay. Kaya wala talaga. Tayong mga tao, wala tayong karapatan na magreklamo, magbulong-bulong. Wala tayong magagawa eh. Siya lang talaga ang isa na may karapatan na gawin kung anong gusto niya sa mga nilikha niya. So, ganun ang ibig sabihin nito. Ano bang plano niya sa'yo?
siya ang bahala. Wala tayong magagawa dyan. Kailangan tayo ay nasa posisyon lang ng mag-amin. No, maski na sabihin mo, magpakabuti ka, gawin mo lahat ng mga bagay, hindi mo pa rin sigurado na mapiplease mo ang Diyos at gagawa siya ng pabor para sa iyo. Nasa Kanya yan. Wala sa atin yan. So, yung kailangan ipaintindi natin sa sarili natin. Kasi may mga tao minsan, kasi tao lang tayo, ang ating kaisipan ay mababaw. May mga tao na nag-iisip, paano ko ba papagandahin yung aking image sa Diyos. So ito kasi sa isang pagsasalita related sa isang nanlikha at sa isang lumikha at nilikha. No? Pagdating sa ganung klaseng relasyon, ang Diyos ang lumikha, tayo ang mga nilikha, siya ang masusunod kung anong gusto niya. No? So hindi rito pinag-uusapan yung pagandahin mo yung imahen sa Diyos, no? O i-please mo siya. Wala dito, wala yung ganyang usapan dito. Amen. Ito, magbabasa na ako. Sovereignty is one of God's attributes. He is sovereign. Sovereignty indicates God's unlimited authority and power. God's position is also unlimited. We are not able to say how high is God's position. Likewise, we cannot measure God's glory and majesty. As the sovereign one, He is no limit to His authority, power, and position. So ito yung ibig sabihin ng sovereignty o pagiging soberano. Isa siya sa mga kagalingan ng Diyos. O katangian, attributes is katangian. No? Attribute is katangian. So isa sa katangian ng Diyos ay soberano siya. Ang ibig sabihin ng soberano, hindi limitado o hindi limitado, unlimited, hindi limitado. Okay, ang kanyang autoridad, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang posisyon. Pag sinabi mong hindi limitado, hindi mo kayang sukatin. Sobrang walang sukat na pwedeng itapat, no, sa tatlong bagay na ito. No, ang kanyang autoridad. No, sa mundo, meron mga autoridad pero limitado lang. No. Kung sinabi mo ikaw ay sa military, kung ikaw ay sergeant, hanggang dun lang ang authority mo. Hindi ka nalalampas doon. No, at merong mas mataas diyan. So palaging merong limitation ang autoridad sa mundo. Ang autoridad ng Diyos, walang limit. Walang limit. Kaya napaka-powerful. Maging yung kanyang kapangyarihan at posisyon, walang limit. No? At hindi lang sa walang limit, hindi natin kayang sukatin. No? Gaano ba kalawak ang kanyang kaluwalhatian? Walang sukat, walang limitasyon. Okay. At so ito yung ibig sabihin ng kanyang pagiging soberano. In Romans 9, Paul appealed to God's sovereignty and asked, "But rather, O men, who are you who answer back to God? Shall the thing molded to say to him who molded it, why did you make me thus?" So yan yung sinasabi natin. No, siya yung hubog sa atin. No, siya yung taga-mold sa atin. At hindi pwede magsalita yung hinubog, questionin yung naghubog, bakit mo ba ako ginawang ganito? Sa mundo, ang daming taong nagque-question sa ganyan. Ako, kung Diyos ka, hindi ko alam, ba't mo ako ginawang mahirap na tao? Ako'y dukha. Dami-dami dyan, mayayaman naman, pero ba't ako ginawa mong ganito? Kasi minsan yung mga pagiging mayaman at mahirap, yan ay tinalaga rin eh. Tinalaga siya.
May mga tao, wala namang ginawa sa buhay nila. Pinanganak sila, ay yaman agad nila. Wala naman silang kahirap-hirap. Dami nilang minana sa kanilang mga ninuno, sa kanilang magulang. Ang yaman. Billionaire in dollar. Naku. No? At meron naman mga tao, pinanganak, pero napaka-pobre. Katulad ng Panginoon, pinanganak siya. Hindi naman siya pinanganak sa maternity hospital. Sipin mo, yung kanyang, yung sitwasyon niya nung pinanganak siya. Siya ay pinanganak sa isang sabsaban. Sabsaban, mga kulungan ng mga tupa yan. Ibig sabihin, hindi magandang lugar yan. Yan ay isang abang lugar. Kung tutusin, Diyos siya. Kung Diyos ka, pwedeng piliin mo kung saan mo gustong ipanganak. Meron siyang karapatan. Pero doon siya pinanganak. Pero tayong tao, siyempre, hindi naman tayo pwedeng pumili sa kapalaran natin. Ang Diyos ang nag-ayos niyan. Pero, bilang mga nilalang, molded, wala kang karapatang questionin ang Diyos. So, ganon. So, ganon tayo. At baka ma-offend mo ang Diyos. Baka imbis na mapaganda ang sitwasyon natin ay magkasala tayo. No? Kung ikaw ay sinilang na ganyan, praise the Lord. Panginoon, ito ang gusto mo. No? At alam ko, lahat ng iyong inayos ay para sa ikabubuti ko. Yan, tama yan. Amen. Amen. Okay, so, in the next verse, Paul goes on to say, or does not the potter have authority over the clay to make out of the same lump one vessel unto honor and another unto dishonor? Ito pa. Ayon sa Biblia, tayong lahat ay mga vessel, mga sisidlan. At dalawang klaseng vessel meron. Isang unto honor, yung isa naman ay unto dishonor. Isang may karangalan, isang walang karangalan. At ito ay nangyari hindi ayon sa pagpili ng tao, kundi ito ay ayon sa pagtatalaga ng Diyos. May taong nilikha niya tungo sa honor, karangalan. At meron din naman siya nilikha tungo sa walang karangalan. Hindi ba? So sinasabi natin, merong clay na may treasure. Sino yan? Yung mga believer. Merong sinasabi, the treasure in the earthen vessel. Na walang iba kundi ang Panginoon. Diba? Yung vessel na yun, talagang hinanda niya para lagay yung treasure doon. Yung vessel, wala namang katuturan kasi earthen siya, lupa siya. Pero yung treasure, wow, hindi basta-basta yun. At nilagay niya doon sa vessel na yan. Para bang, palagay mo, practically, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, ako, gumagawa ng mga sisidlan. Meron akong ginawang sisidlan para lagyan ng mga mahalagang bagay sa buhay ko. O kung halimbawa, meron akong alahas kung gusto ilagay. So, yun yung lalagyan ko. At akong gumawa ng lalagyan na yan para gamitin ko, ilagay ko yung mga treasure ko. Pero, kailangan ko rin ng basurahan. Hindi pwedeng walang basurahan dito. Gumawa din ako ng isang lalagyan para ilagay ko yung mga basura ko. Ano-ano. Aangal ba yung mga yan? Hindi. Yan ang gusto ko So, walang magsasabing sisidlan na, bakit siya ginawa mong lalagyan mo ng mga alahas mo? Tapos ako, ginawa mong basurahan? Hindi kayo pwedeng umangal. Yan ay desisyon ko. Kailangan ko to, kailangan ko rin yan. Minsan ang Diyos, kailangan din niya ng mga ganyan treasure, ay mga ganyan vessel.
Bigyan ko kayo ng halimbawa. Si Judas. Si Judas ay isang nilalang. Di ba? Anong role niya? Maging Judas. Kung wala si Judas, paano maipaprocess yung crucifixion ng Panginoon? Di ba? Naisip nyo? Pero yung role niya, wala eh. Yun ang tinalaga eh. Questionin mo ba ang Diyos? Bakit gumawa ka ng isang Judas? So wala tayong ano dyan. Wag na nating anuhin niya, i-analyze siya mga ganyan. Sa sitwasyon ng tungkol sa paglikha, Amen, Lord. May economy ka. Gusto mong isagawa yan. Kaya lumikha ka ng mga vessel unto honor at vessel unto dishonor. Amen. Kasi yung mga pilosopong tao ano yan ang daming naiisip na mga tanong Ako, hindi maubos yan. Yung mga tanong na yan. Minsan nga tayo, hindi na natin alam paano natin sasagutin yung mga ganyan Pero ito, sinagot ni Paul. Sabi niya, sino ka? Sino ka? Para, yung questionin mo ang Diyos. Sino ka pa? Diba? Halimbawa, may mga tao, bata pa lang, namatay na, hindi na naligtas. Kala ko ba ma-away ng Diyos? Bakit yun? Bata pa lang, nawala na. Ang sagot niya, sino ka para tanungin mo ang Diyos sa ganyan? Sino ka? Anong karapatan mo mag-question ng mga ganyan? Yun ang sagot pala. Magaling din si Paul Hindi niya sinagot. Ang sagot niya, sino ka para magtanong ng ganyan? So alam niyo na paano mag-reply. Pero mag-iingat tayo sa mga ganong mga Pero tama si Paul Pag titignan mo yung mga question na mga kina-question yung ginawa ng Diyos, mga taong yan, ibig sabihin, hindi kinikilala ang pagkasoberano ng Diyos. So, hindi lang siya soberano doon sa aspect na kaya niyang gawin lahat ng gusto niyang gawin kasi soberano siya Hindi lang yon, kundi ginagawa rin niya kung ano ang gusto niyang gawin. Kailangan makita natin yung aspect na ganun. Hindi ayon sa tao o ayon sa gusto ng tao, kundi lahat ayon sa gusto ng Diyos. So yan yung kasama sa aspekto ng kanyang pagiging soberano. Amen. Amen. So here Paul says, that is the Creator. God has the sovereign authority to do whatever He likes. Yan ang sinasabi ko. Bilang isang soberanong Diyos, meron siyang karapatan na gawin kung anong gusto niya. Kasi Diyos siya Anong gusto niya, meron siyang karapatang gawin at kaya niyang gawin kasi soberano siya. Kaya ito ay isang aspekto na kailangan makita natin na lahat ng bagay hindi ayon sa ating gusto, pagsisikap, kalakasan o anong plinaplano natin. Hindi. Lahat ito ay nasa ilalim ng Diyos na soberano na gumagawa. Gumagawa siya. Kaya merong ganyang aspekto. Amen. Who are we to argue with Him? Di ba? Sino ka para makipagtalo sa Kanya? Huwag ka makipagtalo. Ibig sabihin nito, wag tayong mag-a-attempt na questionin ng Diyos sa Kanya mga ginagawa. Huwag nating questionin. At lalo na huwag tayong makipagtalo sa Diyos. Of course, mayroong mga aspekto ng prayer na talagang napaka-burden mo. Gusto mong hingin to sa Panginoon, gusto mong ipanalangin. Iba yun. Iba yun. Yun ay persistent in prayer. Okay lang yun. So, minsan, nag-pray ka, hindi pa rin din sinasagot ng Panginoon. Pray mo uli hanggang yung burden mo nandun. Okay. Pero yung questionin, kung ano yung mga ginawa niya, dinicide niya, inayos niya, huwag natin gawin yun. Wala tayong karapatan sa ganun. We need to recognize that we are clay and that God is the potter. He has the authority to make out
of the same lump one vessel unto honor, and another unto dishonor. He has the right to make vessels of wrath, as well as vessels of mercy. So yung isa, vessels of honor, vessels unto dishonor, at yung isa naman, isang vessels of wrath. No, na isang sisidlan na kasuklam-suklam. Okay? At isang vessel ng kaawaan. Amen. Okay, so Romans 9:16, Paul says, so then, it is not of him who wills, nor of him who runs, but God who shows mercy. To be a vessel of mercy and of honor unto glory does not depend on our willing or our running, but on God's mercy to us. Amen. So of God's sovereign mercy, that we are vessels of mercy, we were not the ones who decided to become vessels of mercy. God made this decision before we were born. Amen. Yung Biblia sinasabi niya, di ba? We were chosen before the foundation of the world. Ibig sabihin, hindi pa tayo pinanganak, naiplano na niya. No, naiplano na niya lahat ng bagay sa atin. Pero sa Christian life, merong mga sinasabi na, halimbawa, kailangan tumakbo ka. Tumakbo ka. Run the race of life. Okay? At sinasabi rin sa atin na magkaroon tayo ng will, goal, para sa mga bagay na ng kabanalan. Halimbawa, magkaroon ka ng desire, para maging overcomer. Kailangan isagawa mo ito. So, meron din ganyang aspekto. Nakatulad ng sinasabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Na kung hindi mo siya isinagawa, hindi siya mangyayari. So, kung hindi ka tumakbo, hindi mo matatapos yung iyong takbuhin. So, naiintindihan niyo? So, meron ganyang aspect yung Christian life. Pero meron namang aspect na sinasabi niya, hindi ito ayon sa iyong kagustuhan. Hindi rin siya ayon sa iyong pagtakbo. Kundi ito ay ayon sa awa ng Diyos. No? At yung awa ng Diyos ay ayon sa soberanong awa ng Diyos. Na ang ibig sabihin nito, yung mga nagsikap, halimbawa, naging winwork out nila yung salvation nila. Pagdating ng panahon, sila ay naging overcomer. Nagtagumpay sila. Pero kailangan ma-realize nila na nagtagumpay sila o naging overcomer sila dahil sa soberanong awa ng Panginoon. Ganun. Pero kung hindi mo naman siya trinabaho, at sasabihin mo, kung ganyan rin lang ang usapan, di wala na akong gagawin. Bahala na si Lord yung gumawa, bahala na siya. Alam na yan, mag-banjing na lang ako. Ano naman masasabi mo sa ganyan? No? Kaya minsan, napaka-complicated nitong mga ganito eh. Pero si Moody, napakatalino. Napakatalino niya. Minsan may nag-question sa kanya, sabing ganon, totoo ba na ang tao ay pinili na bago pa nailalang ang sanlibutan? Oo naman, dapat ang sagot yan. Kasi yan ay sinabi ng Biblia. Na tayo ay pinili na bago nilalang ang buong sanlibutan. Ngayon, sabi nitong tao, kung pinili ako di maski na anong gawin ko, talagang masasave ako. Di ba? Dahil pinili na ako ba't kailangan pilitin nyo pa ako manampalataya? Pinili na ako. So, nakuha nyo yung tanong. So, yung tao, ibig sabihin, pag pinili ka, sure, sure ball na yun, na talagang masasave ka, pinili ka na nga Oo. Ba't kailangan pa niya makinig sa gospel? Bakit kailangan pa niya manampalataya? So, ito si Moody, magaling siya.
sinagot niya yung tanong na yan ayon sa katalinuhan. So, paano niya sinagot yan? Sabi niya, ganito yan eh. Okay. Ang isang tao, okay, sinabi natin, manampalataya ka. Parang sinabi mo, pumasok ka dyan sa kwarto na yan. Pumasok ka dyan. Dahil siya ay sumunod naman, nanampalataya siya, pumasok siya doon sa kwarto na yon. At nung pumasok siya, doon niya nakita yung sign, chosen before the foundation of the world. Kung hindi siya pumasok doon, hindi niya nakita yung sign na yun, na chosen pala siya. Period. Yun ganun ang sinabi niya. Di ba? Maganda yung kanyang sinabi. Kung hindi ka nanampalataya, paano mo malalaman na chosen ka? Hindi ka naman nanampalataya. Kaya kailangan mo manampalataya. Pag hindi ka nanampalataya, hindi ka chosen. Amen. Okay, so yun lang. Amen. Only because of God's sovereignty are we able to say that we are vessels of mercy. In ourselves and of ourselves, we have no right to say this. As the one with authority over the clay, the potter has chosen to make us vessels of mercy. However, our confession that we are vessels of mercy is a proof that God has made us so. So, parang ganito rin yun. No, isang araw, napatunayan mo na ikaw ay chosen. Ikaw ay nilalang as vessels of honor. No, so, pwede mo yan i-confess. Salamat sa Panginoon na nilalang niya ako bilang isang sisidlan ng karangalan. No, pero wag mong kakalimutan yung aspect na ikaw ay naging isang sisidlan ng karangalan dahil sa awa ng Panginoon. No, hindi yan ayon sa iyong pagsisikap o ayon sa iyong paggawa, kundi ito ay ayon sa soberanong kaawaan ng Panginoon. Amen. God's mercy is according to His will. In verse 18, Paul concludes, He has mercy on whom He wills, and He hardens whom He wills. We cannot explain why God has willed to show mercy to us. The only thing we can say is that, according to God's will, the mercy of God has been extended to us. Amen. So yung God's mercy, tayo kasi mga Kristiyano kasi ay kinaawaan ng Panginoon. At dahil sa kanyang kaawaan, tayo ay naging mga sisidlan ng karangalan. No? Pero kailangan maintindihan natin na tayo ay kinaawaan, no, ayon sa kanyang will, ayon sa kanyang kagustuhan. Nang ibig sabihin, hindi ang Diyos kasi, siya ay Diyos ng kaawaan. Pero maging ang kanyang kaawaan, ginagawad niya ayon sa kanyang will, ayon sa kanyang kagustuhan. No, so ganun. Minsan, gusto niyang maawa sa isa. No? Then, kinaawaan niya to. Gusto niya kasi yan eh. Gusto niya kasi. Halimbawa, kasi minsan dapat kailangan nagbibigay tayo ng mga halimbawa eh. Pag ako kasi minsan nasa loob ng sasakyan ko, marami mga nanghihingi sa daan. Pahingi-hingi, pa ganyan. No? May mga time na may mga tao na nakita ko, gusto kong bigyan. Kaya yung car ko, maraming coin dyan. Lahat ng mga coin ko, iniipon ko sa car, pang giveaway yon. Pang giveaway yon sa mga parking boys, pang giveaway din yon sa mga nanghihingi sa daan. Nagbibigay ako dyan. Pero hindi lahat binibigyan ko. May mga binibigyan ako, meron namang hindi ko ay maintindihan bakit ganun. Nang ibig sabihin, yung awa ko, ayon din sa gusto ko. Alam mo, isang ito, malayo pa lang nakita ko. Kung barya, buksan ko yung bintana, bigyan ko. Meron naman mga nangihingi, wala akong damdamin na naawa ako sa kanila. So yung Diyos parang ganyan din. Siya ay Diyos ng awa
At kinaawaan niya tayo. Yung awa niya, umabot sa atin. Umabot sa akin. No? Ang Diyos na awa sa akin. Awa yan ng Diyos. Ganon din sa inyo, sa mga believer. No? Na umabot ang awa ng Diyos. Pero yung awa niya ay ayon din sa kanyang will. At hindi rin natin ito maintindihan bakit siya naawa sa atin. Hindi ba? Ano ba nakita niya sa iyo? Bakit siya naawa sa iyo? Kung tutusin, lahat naman ng tao nakakaawa dahil fallen tayo. No? Pero may mga tao talagang special na kinaawaan niya, katulad natin. No, huwag ka nang pumunta sa salamin, tignan mo yung sarili mo, mukha ba akong kawawa? Yan ay will ng Panginoon. At yan ay dinicide niya bago pa tayo pinanganak. So ang lawak ng extension ng pagkasoberano ng ating Diyos. Amen. Hindi lang yan, sinasabi rin dito, bukod sa mga taong kinaawaan niya, meron din mga tao na ginusto niya na patigasin sila, yung kanilang puso. No? Pinatigas niya yung puso nila, okay, upang sila ay tumanggi sa mga bagay na spiritual. Kaya minsan wala tayo talagang magawa. May mga taong matigas talaga. Gaano man ang pag-preach mo ng gospel, ang tigas, ayaw matinag. Lalo minsan yung aspekto ng baptism, ang dami matigas ang puso pagdating sa ganyan. Bagamat nababasa sa Biblia, di ba, sa Mark 16:16, he who believes, ang manampalataya, and is baptized shall be saved. Believe and be baptized. Kailangan ang sequence ng kaligtasan ay nag-believe muna. Nag-believe, tinanggap muna niya ang Panginoon. At pagkatapos, pinatunayan niya yan na sa pamamagitan ng bautismo. Bautismo is by immersion. Kailangan may sapat na tubig. Nababasa yan. Ang linaw sa Biblia niya. Pero nakakapagtaka, may mga tao na ay, baptize, ayoko niyan. Ayoko, hindi. So, isang taon na, 2 taon, ulitin mo, kailangan po ninyo mabaptize. Hindi, ayoko yan. Meron nga mga, ang tagal din namin na sinabihan mabaptize, hindi rin nabaptize hanggang nawala na siya, pumanaw na. Matigas yung puso. Diba? So, yung kwento kay Pero, ganyan din. No, hindi ba sinasabihan siya ni Moses, palayain mo ang aking bayan. Lalabas kami sa Egypt. Pero sabi diyan, yung puso ni Pharaoh ay pinatigas ng Diyos. Hindi siya papayag. Ang Diyos ang nagpatigas sa puso niya. Kaya babalik na naman si Moses, palayain mo ang aking bayan. Okay. Pero ayaw niya, kaya ang Diyos patuloy na nagpapadala ng salot sa Ehipto. Patindi yung salot na ginawa ng Diyos. No? At habang tumitindi yung salot na pinadadala ng Diyos, higit niyang nakikilala sino ang Diyos. Hindi ganun kadaling makilala ang Diyos. Ito ay nakilala niya ayon sa matitinding salot na pinadala ng Diyos sa Egypt. At ito ay nangyari dahil pinatigas niya yung puso ni Paraon. Noong una, hindi ko maintindihan yan Bakit napatigas ng Panginoon yung puso ni Aaron para hindi siya pumayag? Ay, yung puso ni Pharaoh para hindi siya pumayag. Diba? Hanggang namatay yung kanyang panganay na anak na lalaki. Tapos, pagdating sa aklat ng Hebrews, sabi dyan, harden not your heart. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso kapag nadinig ninyo ang tinig ng Panginoon. So, sabi mo, hindi ko maintindihan to, brother. Bakit sinasabi niya, dapat malambot yung puso natin? Bakit yung puso ni Paraon, pinatigas niya? Huwag mong questionin yan. No? Pero, kung meron kang spiritual na pananaw, maiintindihan mo ang Diyos. Amen. God's mercy
Okay, God's mercy is according to His will. In verse 18, Paul concludes, He has mercy on whom He wills, and He hardens whom He wills. We cannot explain why God has willed to show mercy to us. Okay? The only thing we can say is that according to God's will, the mercy of God has been extended to us. So yun lang yung pwede natin sabihin. So ay ayon sa will ng Panginoon, pero salamat Panginoon at yung iyong kaawaan umabot sa amin. Okay. Furthermore, God's mercy in His sovereignty, the only thing we can say to explain God's mercy to us is that in His sovereignty He has chosen to be merciful to us. Consider the case of Esau and Jacob. Who can say why God willed to choose Jacob and not Esau? All we can say is that in His sovereignty, God chose the one and not the other. God's selection is absolutely according to His sovereignty. So yung case ni Jacob at ni Esau, sabi ng Diyos mismo, Jacob I love. Esau I hate. Ang Diyos ang nagsabi niyan. No? Sabi niya, mahal ko si Jacob eh. Sino ba si Jacob? Sino ba si Esau? Kambal ito. Pero kung akong pipili, mas angat si Esau kaysa kay Jacob. Yung name pa lang ni Jacob, supplanter, mandurugas. Di ba? Pero yun ang kanyang pinili. Yun ang kanyang minahal. At ito si Esau, sabi niya, ang ginamit niyang word, hate. Kinamumuhian ko ito. Si Jacob naman na supplanter, mahal ko to. Sino nagturo sa Diyos yan? Wala. Walang advisor ang Diyos. Walang isa na nagbibigay ng direksyon kung sino ang kanyang mamahalin at sino ang kanyang kamumuhian. Wala. Kaya itong topic natin, medyo hindi ganun kadaling maintindihan. Pero ang pinapakita rito, ang Diyos ay isang soberanong Diyos. Isang Diyos ng kaawaan, pero lahat ng ito ginagawa niya ayon sa kanyang kagustuhan. At walang isa na pwede siyang pagwikaan tungkol sa kanyang desisyon, tungkol sa kanyang kagustuhan. Wala. No, siya ay, pagdating sa ganyan, sa kanyang desisyon yan. At wala tayong karapatang questionin siya. Amen. Amen. As those favored by God, we should not only thank Him for His mercy, but also worship Him for His sovereignty. There are hymns on God's mercy, but it is very difficult to find a hymn on God's sovereignty. Alam mo, minahal ka niya. Ang isang nagmahal sa atin ay soberanong Diyos. Hindi ba naisip yan? No, yung kanyang pagmamahal ay gagawa ayon sa kanyang pagiging soberano. No, at siyempre, hindi naman ibig sabihin na dahil mahal tayo ng Diyos, spoiled tayo. Maraming disiplina, maraming pagtutuwid, maraming suffering, maraming mga pagtutoo sa kapaligiran natin. No? Kung alam mo na mahal ka ng Panginoon, tatanggapin mo lahat yan. Hindi sasama ang loob mo. No? Minsan yung mga maaayos na magulang, nagdidisiplina sa kanilang mga anak upang lumaki sila ng maayos. At yan ay pag-ibig. Sinasabi nga natin, mas mahal ka ng Diyos, mas marami kang disiplina. No? Kailangan akapin mo lahat yan. No, sapagkat ang krus, no, ay ang pinakamainam na paraan, no, upang ang isang tao ay perfect ng Diyos. Kaya yung mga lesson natin, ano to link by link yan Link by link. Diba? Yung krus ay nagdadala ng pagtatayo. Pasanin mo siya. No, hinandayan ng Diyos ayon sa kanyang pag-ibig. No, huwag mong sabihin na bakit ba yung mga tao sa mundo napakasarap ng buhay? Mga taga-samba ni Buddha, ang yayaman, mga Chinese,
Sa tindahan pa lang, ang lalaki ng mga Buddha na kanilang sinasamba bilang Diyos nila. Daming benta. Sinasabi lang, swerte. Huwag kang, ibig sabihin, huwag kang tumingin sa mga ganyan. Ang Diyos natin ay matuwid. Ang Diyos natin ay pag-ibig, soberano, puno ng kaawaan. Subalit, lahat ng bagay, ginagawa niya ayon sa kanyang kagustuhan. At ang Diyos na ito na soberano, kaya niyang gumawa ayon sa kanyang kapangyarihan. Kaya, wag natin siyang pagdudahan at wag din natin siyang pagwikaan at wag din tayong umangal. Wag din tayo magbulong-bulong. Wag tayo magmukmok. Ano yung nagmumukmok? Si Elijah, pumasok na nga sa kuweba eh. Wala na, talagang wala nang pag-asa to, Panginoon. No? Pero hindi niya alam yung kapangyarihan ng Panginoon. No? 7,000 ang preserve niya na hindi alam ng isang ito. Yan ay ayon sa soberanong pagsasagawa ng Diyos. Amen. Okay. Along with Paul, we need to be brought to God's sovereignty. Instead of reasoning with Him, we should say, "Oh Father, I worship you for your sovereignty. Although I am not worthy, in your sovereignty, you have willed to show me your mercy." Amen. Sino bang karapat-dapat? Tayo? Hindi. Fallen tayo eh. Hindi tayo karapat-dapat, pero iginawad ng Panginoon ang kanyang awa sa atin. No? At ito ay ayon sa kanyang pagiging soberano. So we worship Him for His sovereignty. Sinasamba kita, Panginoon, aking Ama, dahil ikaw ay isang soberanong Diyos. Salamat sa iyong awa na umabot sa akin. At dahil sa iyong pagiging soberano, no, ilalagay ko ang sarili ko sa iyong mga kamay. Alam mo kung anong pinakamainam sa akin. Yan yung consecration. No, na kung saan yung sarili mo nilagay mo sa kamay ng Panginoon. No, at lahat ng kaayusan niya sa kapaligiran natin, tinatanggap natin, no, at tinuturing natin na lahat ng bagay na inayos ng Diyos sa kapaligiran natin ay para sa ating kabutihan. Di ba? Sinasabi ni Paul, lahat ng bagay ay gumagawa, okay, ng mabuti para doon sa mga nagmamahal sa Panginoon. Lahat ng bagay. No, hindi lang mga bagay na masasarap, mga bagay na masasakit, maanghang, tumutusok. Diba? Lahat ng bagay, inayos ng Panginoon para sa ikabubuti niyong nagmamahal sa Kanya. Amen. Never presume to touch the sovereignty of God. Heed Paul's warning when he asked, who are you? Who answer back to God. If we realize that we are nothing more than clay, we shall not argue with God. Rather, we shall simply worship Him for His sovereignty. Amen. So, wag tayo makipagtalo, wag nating questionin ang mga pagsasaayos ng Diyos. No, sapagkat sa isang banda, ang ating posisyon ay mga clay, luwad tayo. At siya ang isang mamamalayok na gumagawa, no, kung ano ang kanyang kagustuhan. Amen. So, kung maintindihan natin ito, maging peaceful yung life natin. Hindi na tayo apektado. No, marami mga question, mga bagay na hindi mo gusto na nangyayari at nangyari sa buhay mo. Ganon. So, ano gagawin mo? Consecrate mo yung sarili mo sa Panginoon. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang soberanong isa ng iyong kapangyarihan
Panginoon, ang iyong autoridad at posisyon ay walang hanggan. Salamat din, Panginoon, sa iyong kaawaan na umabot sa amin upang kami ay gawin mo mga sisidlan ng awa, sisidlan ng karangalan, at mga taong pinili mo bago pa kami isinilang. Ngayon, nabubuhay kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong kapamahalaan. Nawa kami maging submissive sa iyo. Sambahin ka sa iyong pagiging soberano at pagpili sa amin. Salamat, Panginoon. Amen.